Ang mga update sa BIR, kasama ko po ngayon tuwing Thursday si Commissioner June. Unahin po natin, Commissioner June, ang isinagawa ninyong simultaneous at nationwide raid sa mga reseller at retailer ng illegal na vape. Ano po ang nangyari dito? Well, unang-unang ginawa natin dati, nag-raid tayo ng mga warehouse at ang tinukoy natin dito yung mga importers at yung mga malalaking storage ng mga vape products. At ngayon, ang pinupuntahan natin ngayon, ang ginawa natin kahapon, ay sinimulan na natin ang nationwide raid naman sa mga vape shops or vape sellers at resellers. Dahil naniniwala po tayo na walang magiging smuggler kung walang retailers na magtatangkilik at magbebenta ng mga produkto ng mga smugglers na ito. Matagal na tayong naglabas ng mga patakaran na kinakailangan bayad ng excise tax dito sa mga vape products na to. At naglabas na rin tayo ng abiso last year pa na kinakailangan ay bumili sila ng tax stamp at na-implement na natin yan ngayong netong June pa lang, na kinakailangan lahat ng produkto ng vape ay may stamps. Kaya yung mga nagtatanong rin ng mga vape sellers kung paano malalaman kung lihitimo ang kanilang mga produktong binibenta ay simple lamang po. Titingnan lang yung kahon at yung produkto at kinakailangan makita ninyo dyan yung stamp na tinatawag natin. Yung may itsurang tama raw. Ngayon, doon sa napuntahan natin na kahapon, naglibot din tayo at may pinuntahan tayong tindahan. Nakita natin na lahat ng produktong binibenta na maliban sa isa, nag-iisa lamang po yung X-Vape na fully compliant. Kaya natutuwa rin tayo dyan na pagpunta natin, at least merong isang produkto na compliant at kumpleto na mga tax stamps. Yung ibang mga how many produkto po? Marami, mahigit 10 yan. Pero brands? Isa lang. Are you talking about brands? Brands. Okay. So sa 10, isa lang yung compliant? Isa lang ang compliant. Kaya ang ginawa natin dyan, kinonfiscate natin ang mga iba't ibang brands na ito. At of course, ang pagka-confiscate natin yan, ang susunod yan, bibigyan natin sila ng assessment kung magkano yung kinakailangan bayaran na buwis dyan. At so, yan ang ginawa natin dahil kasi ang importante ngayon ay tututukan natin ngayon ang mga resellers para mawala sa merkado yan at mapilitan na rin ng lahat, hindi lang sa mga resellers kundi yung mga importers at wholesalers. Dahil kung wala magtatangkilik na reseller or vape shops sa mga produktong ito, mismong importers at yung mga manufacturers mapipilitan ding magrehistro sa aming ahensya at magbayad ng excise tax. Okay. So nasa magkano po kaya yung estimate niyo at itong nakumpiska sa raid na ito? At ano ang parusa sa mga retailer at reseller ng mga illegal na vape? Yung eksaktong halaga, ongoing pa ang aming pagbibilang nito, dahil isinagawa natin ito nationwide. Pero masasabi natin na by estimate, daang-daang libo ang nakumpiska nating produkto. At ang parusa dyan ay of course, bukod sa kinumpiska namin yung mga produktong ito, magbabayad pa kayo ng hindi nabayarang excise tax dito at may expose pa kayo sa kasong kriminal dahil kasong kriminal po krimen po na maitutukoy ang possession of excisable articles katulad nitong vape product na hindi bayad ng excise tax. Kaya mismong kahit yung nagbebenta ay pwedeng kasuhan at kakasuhan namin yung mga resellers kahit nasabihin natin na hindi naman sa kanila nagmula yan. So, para sa mga resellers, siguraduhin natin na yung mga produktong ito ay may stamps para hindi rin kayo nakakasuhan. So ano po ngayon ang babala ng BIR sa mga nagpapatuloy pa rin na nagbebenta ng mga illegal na vape? Ang babala natin at ang panawagan natin ay siguraduhin at makipagtulungan na lamang sa gobyerno ang lahat ng mga nandito sa vape industry mula sa manufacturers, importers at mga resellers. Siguraduhin natin na nakarehistro at bayad ng excise tax niyan. Sa publiko, kinakailangan din sana ma-report din po sa amin kung may makita kayong mga tindahan na nagbebenta ng mga vape products na walang stamps dahil yan ang patunay na hindi bayad ang excise tax niyan. At ang babala natin, patuloy namin gagawin ang pagbibisita sa lahat ng mga vape shops para makita na ang binibenta lang dyan sa mga tindahan na yan ay yung may mga tax stamps at yung fully compliant. Ito ay para rin makatulong sa koleksyon ng ating ahensya at para naman magamit ang pondo na to para sa mga proyekto ng gobyerno at para na rin
maprotektahan ang mga negosyanteng nagbabayad ng tamang buwis. Gusto natin patas-patas ang trato natin sa lahat ng mga negosyante. So tuloy-tuloy lang po itong mga pang-raid na gagawin niyo po. Mga Yes. ano po to, syempre surprise raids, no? Yes, surprise, tuloy-tuloy at dadalasan natin yan dahil lang gusto natin mawala talaga sa merkado ang hindi nagbabayad ng tamang buwis. Ito naman, Commissioner June, naglunsad ang BIR ng Educational Tour Program para sa mga estudyante at mga paaralan. Ano po ang layunin nito, Commissioner? Una-una, ang layunin niyan ay maipakita natin, maipaliwanag natin sa lahat ng mga estudyante kung ano ba ang ginagawa ng BIR. Ano ang concept ng tax at kung gaano ito kaimportante sa ating bansa. At ipinapakita rin natin dito, ang isang layunin na to ay kung ano yung mga improvements na ginagawa natin dito sa BIR para makatulong sa pagpapaunlad ng ating bansa. Saan ito isinasagawa at ano ang mga itinatampok ng BIR sa educational tour na ito? Ginagawa ito sa aming sa national office dito sa Quezon City. So pumupunta yung mga estudyante at diyan again tinuturo natin kung anong ginagawa nga ng BIR at gaano kaimportante kasi sa ibang bansa nga bata pa lang ina-expose na nila kung ano ba ang obligasyon ng pagbabayad ng buwis. At ito essentially ay pagmamahal sa ating bansa dahil lang buwis na ibinabayad ng ating mga taxpayers ay napupunta sa pagpapaunlad ng ating bayan. Oo. So, maganda po yan, paano raw makikipag-ugnayan ang mga paaralan na gustong magsagawa ng educational tour na ito? Para lang ba ito sa mga college students? Pwede po kayong makipag-coordinate sa aming ahensya sa email po namin na commissioner@bir.gov.ph at open naman din po tayo kahit hindi mga college students kung merong mga makikipag-ugnayan sa atin na kahit mas bata dahil again sa iba alam ko kahit grade school or high school at least yung concept lamang ng pagbabayad ng buwis na ito ay obligasyon ng bawat mamamayan dahil nga sa pagmamahal sa bansa ay maganda na bata pa lang ay alam na nila na merong ganitong klaseng obligasyon para hindi rin lang unang beses lang nila malalaman pagka-graduate na or nagtatrabaho na o kumikita tulad na. ko. Dahil sana may ganito nung panahon ko. Pero maganda po yan na natuturuan natin yung mga kabataan. So sana makipag-ugnayan yung mga paaralan. So wala naman po kayong requirements for this. Anybody can register to do this tour? Yes, tama po. Wala namang specific na requirement. Kailangan lang magbigay sa amin ng intention kung gustong sumali dito sa programang ito at isi-schedule lang po natin yan. Okay. Dito naman po tayo sa kasunduan ng BIR at Presidential Commission for the Urban Poor o PCOP para sa paglulunsad ng mga programa. Ano naman ang layunin po nito at ano ang mga programang inaasahang ilulunsad ng BIR at ng PCOP sa ilalim ng kasunduan na ito? Ang layunin ng Memorandum of Agreement or yung kasunduan natin dito sa Presidential Commission on Urban Poor ay makatulong ang BIR sa mga urban poor natin. Ang agreement na to essentially ay binibigyan ng tax-exempt status yung mga magdo-donate sa PCUP para makatulong at mas marami pa ang mga private companies o mga private individuals na nagnanais na mag-donate dito sa Presidential Commission na to. Dahil alam naman natin na ang mandate at ang layunin ng PCUP ay makatulong din sa urban poor. So, kung mas maraming mag-donate sa kanila dahil tax-exempt na ito, mas marami rin magagamit na pondo para makatulong sa ating mga kababayan. Kaya suportado po natin yan dahil nakikita natin na maganda ang layunin naman at maganda ang patutunguhan nito dahil dito po sa ating administrasyon, ang BIR, pinapakita po natin na hindi lamang tayo concentrated sa tax collection. Pinapakita natin na, of course, that's the primary mandate of BIR na mangolekta ng buwis. Pero ultimately, ano ba ang layunin ng pangongolekta ng buwis? It's for nation building and upliftment of the lives of the Filipinos. So, yan ang purpose. So kaya tinitingnan din natin hindi lamang laging nangongolekta at tinitingnan din natin ng iba't ibang paraan kung paano tayo makakatulong sa ating mga kababayan. Alright, maraming salamat Commissioner June sa mga ibinahagi niya sa aming updates mula sa inyo sa BIR.